Sa malayong baryo ng San Isidro, sa paanan ng bundok, may isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Kanor. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat, malayo sa mga bahay. Hindi siya madalas makita sa araw. Kapag gabi, may mga ilaw na kumikislap sa kanyang bintana at may mga kakaibang tunog na naririnig, parang pag-umol o pagkaluskos ng mga dahon. Sinimulan ng mga tao ang chismis. Aswang yan, bulong ng mga matatanda. Kaya siya nagtatago sa gabi, kaya wala siyang asawa o anak. Kaya may mga bakas ng dugo minsan sa landas papunta sa kanyang kubo. Kapag may nawawalang manok o kambing, agad nilang sinisisi si Mang Kanor. Kapag may sakit na bata, sinasabi nilang kinagat ng aswang. Kahit ang mga bata ay tinuturuan na huwag lumapit sa kanyang bahay. Kapag dumadaan siya sa daan, mabilis na nagsasara ang mga bintana at pinto. Isang gabi, may batang lalaki na nagngangalang Toto ang nagkasakit. Mataas ang lagnat niya. Walang doktor sa baryo at ang pinakamalapit na bayan ay mahigit isang araw ang biyahe. Sa desperasyon, sinabi ng ina ni Toto sa kanyang asawa, baka kayang tulungan tayo ni Mang Kanor. Nagulat ang asawa, aswang yan. Pero wala silang ibang mapagpipilian. Dahan-dahan silang pumunta sa kubo. Nang kumatok sila, mabagal na bumukas ang pinto. Nakita nila si Mang Kanor, matanda, baluktot ang likod, may puting buhok at may malaking bag sa balikat. Pero hindi siya mukhang kakila-kilabot, mukha siyang pagod. Anong kailangan nyo? Mahina niyang tanong. Nang marinig niya ang tungkol kay Toto, agad siyang kumuha ng ilang dahon, ugat at bote ng mapait na likido mula sa kanyang kubo. Dalhin niyo ako, aniya. Sa bahay nila Toto, pinakuluang ni Mang Kanor ang mga dahon. Pinahiran ang bata ng mapait na katas at pinainom siya ng gamot na gawa sa mga halaman mula sa gubat. Buong gabi siyang nandoon, walang tulog. Sinusuri ang bata. Kinabukasan, bumaba ang lagnat ni Toto. Gumaling siya. Nang tanungin ng mga tao kung paano niya ito ginawa, mahinahon na sumagot si Mang Kanor. Hindi ako aswang, ako'y isang manggagamot. Noong bata pa ako, natuto ako sa aking lolo na maghanap ng gamot sa gubat. Kaya ako nagtatago sa gabi kasi doon ko kinukuha ang mga bihirang halaman na hindi makikita sa araw. Ang dugo na nakikita nanyo sa landas, dugo ng mga hayop na ginagamit ko para sa mga salamin at gamot. Ang mga ilaw at tunog, ako lang yon, gumagawa ng mga decoction. Natahimik ang baryo. Mula noon, unti-unting nawala ang takot. Naging respetado si Mang Kanor. Kapag may sakit, siya ang unang tinatawag. At kapag gabi, kapag may ilaw sa kanyang kubo, hindi na ito kinatatakutan. Ito ay tanda na may taong gumagamot, hindi nananakot. Dahil minsan, ang tinatawag nating aswang ay isang taong sadyang naiiba at sadyang nagtatago ng kabutihan.